Hindi mapakali si Aling Dolor. Naroong maupo, tatayo at maglalakad, paroon at parito. Nagpupuyos ang kanyang loob. Sobra na. Nakakapagod na. Hindi na niya mapapalampas ang kawalang-yaan ng asawa. Paulit-ulit na niya itong pinagbigyan. Pinatawad kahit hindi humihingi ng tawad. Inunawa. Pinagtakpan. Higit pa sa makakaya ang ibinigay niya. Lahat-lahat na. Kinalimutan niya ang sariling kapakanan, ang sariling kasiyahan. Huwag lamang tuluyang masira ang kanilang pamilya. Ayaw na niya. Suko na. Kung kinuha nga ng asawa, ang pitakang hinahanap niya. Ang dibdib ng ginang ay nagmistulang bulkang ibig sumabog. Ang mga hinanakit ay tila kumukulong lava na ibig umahon. Nanginginig ang katawan niya sa tindi ng sama ng loob. Mapulang-mapula ang mukha at leeg, ganun din ang magkabilang tenga. Ang mga matang naniningkit ay nagluluha. Ang magkabilang kilay ay magkasalubong at ang mga ngipin ay nagtatagis habang ang nakakuyom na mga kamay ay halos takasan ng kulay dahil sa higpit. Lahat na lang ng kapritsyo mo ay pinagpasensyahan ko na, Leon. Tinanggap ko at inunawa ang lahat ng pagkukulang mo. Ako na ang umako ng responsibilidad na dapat sana pinagtutuwangan nating dalawa. Gaya ng pangako natin noon sa isa't isa. Ginagawa ko ang lahat para sa ating pamilya. Ultimo mga anak natin ay nagmamalasakit, mapaunlad lang ang tindahang pinagkukunan namin ng ikabubuhay. Dahil alam nilang kung aasa kami sa iyo, walang mangyayari. Matagal na kitang pinagtatakpan sa kanila. Sawang-sawa na ako. Pagod na ako! Kanina pa niya gustong puntahan ang asawa, ngunit hindi naman matanggihan ang ilang mamimili. Wala ang mga anak niya, kaya walang mapag-iiwanan. Kahit paano'y tumatakbo pa rin ang maganda ang utak niya sa kabila ng galit na nararamdaman para sa asawa. Hindi dapat madamay ang walang kinalaman, hindi dapat pabayaan ang maliit na kabuhayan. Nang wala nang mamimili, ay inilagay na niya ang lonang pantakip sa mga paninda. Wala pang 12:00 ng tanghali. Kung hindi pa siya magsasara, ay baka hindi na niya abutan ng perang kinuha ng asawa. Baka ni piso ay wala na siyang mabawi pa. Patapos na siya nang may mamimiling dumating. Maayos niya iyong tinanggihan. Sinabi niyang may nakalimutan sa palengke kaya aasikasuhin muna. Nang mapag-isa, inayos na niya ang sarili. Tila sundalong susugod sa giyera upang ang kalaban ay taddarin ng bala. Palapit na siya sa pintuan nang makasalubong si Leon. Masamang tingin ang isinalubong niya sa asawa.
Kung nakasusugat ang talim ng tinging ipinupukol dito, ay pihadong naliligo na ito sa sariling dugo. Hindi nito nagawang salubungin ang kanyang tingin. Yumuko agad, mistulang maamong tupa. Tahimik itong naupo at saka isinandal ang likod. Lalong tumibay ang hinala niya. Nakahanda na siyang mawala ng asawang pabigat na nga sa buhay, ay pinagnakawan pa siya. Saka na niya ipaliliwanag sa mga anak kung bakit ito pinalayas. Sisitahin na niya ito nang mula sa bulsa nito'y iniaabot sa kanya ang pitakang hinahanap niya. Nanlambot ang mga tuhod niya. Oo nga't galit na galit siya. Pero sa isang banday idinadasal niyang sana ay nagkakamali lang siya na hindi nito magagawa ang iniisip niya. Ngunit heto ito at hawak-hawak nga ang pitaka niya. Ito nga ang kumuha. ₱500 lang ang bawas niyan. Napasubo lang ako eh. Kung hindi ko lang inaalalang baka mabugbog ako doon kung hindi ako magbabayad ng buo, hindi yan mababawasan. Dinala ko lang naman yan para makita nilang may pera ako. Saka, baka swerte pera mo at madoble ko pa ang laman yan. Huwag mo na akong tignan ng masama. Ibabalik ko na lang ang kinuha ko sa iyo sa Sabado. Kaysa mangutang pa ako sa 5-6, isang linggo lang 100 na agad ang tubo. O kaya, tutubuan ko na rin. 6 na raan ang ibabalik ko sa Sabado. Magbabayad ako, kaya wag mo na akong tignan ng masama. Wag mo na rin akong sermonan. Buti nga, sinoli ko pa yan eh. Inamin ko pa sa'yo na nabawasan ko ng 500. Ayoko nang dagdagan pa ang nagawa ko. Umamin ako kaysa naman itanggi ko at saka maggalit-galitan pa. Ayokong maghanap ka ng maghanap at mag-isip pa. Saka, baka hindi ka na pautangin sa palengke kung di ka na makakapagbayad. Ayoko namang masira ka sa mga suki mo dun. Ayoko mapagsalitaan ka ng hindi maganda. Kahit paano, nag-iisip pa rin naman ako eh. Alam kong hindi tama ang ginawa ko. Pagpasensyahan mo na ako, Dolor. Hindi na yan mauulit. Hindi na yan mauulit. Napabugas siya ng hangin. Ang nararamdaman niyang galit ay bahagyang nabawasan dahil sa paliwanag na narinig. Sa isang banday tama ang asawa sa sinabi. Kung hindi nga ito aamin, ay wala siyang magagawa. Magduda man siya, ay hanggang doon na lang. Hindi nga matatahimik ang isip niya. Ang mapatotohanan ng hinala ang pagtutuunan ng utak niya. Hindi siya mapapayapa sa tuwing ito ay kasama nila. At lagi niyang maiisip na baka mawalan na naman siya ng pera. Mas mainam na nga ang ginawa nitong pag-amin. Sa isang banday na ipagpasalamat pa niyang nakabalik ang pitaka niya. Sa isang banday nag-alala pa rin ang asawa sa mangyayari kung pinakialaman nga nito ang pambayad niya. Ipinasya niyang minsan pa'y lalawakan niya ang isip, muling magbubulag-bulagan sa masakit na katotohanan.
saka siya nagsalita pa. Binuksan niya uli ang tindahan upang ito ay iwasan. Iniwanan niya ito sa loob ng bahay. Ayaw niya pa rin itong makita. Ayaw niya pa rin makausap. Kung ibubuka niya ang bibig, ay natitiyak niyang maaanghang na salita ang kanyang masasabi. Panunumbat ang lalabas sa kanyang bibig. Dumagsa ang mamimili nang makitang nakasalansan uli ang mga paninda niya. Itinuon niya ang isip sa pagtitinda. Ang halagang kinuha ng magaling niyang asawa ay maibabalik kung makakaubos siya. Hindi na baling kaunti na lang ang tubuin o kahit walang tubuin. Ang mahalaga, makumpleto ang halagang ibabayad sa palengke. Sa ganoong mindset ay gumaan ang pakiramdam niya. Natanggal ang bara sa dibdib niya. Nalibang siya at hindi na namalayan pa ang paglipas ng mga oras. Nagulat pa siya nang dumating ang mga anak mula sa eskwela. Hindi pa siya nakapagluluto ng pananghalian. Nagulat din ang mga anak niya nang madatnan ang ama. Noon niya lang nagawang tapunan ng tingin ang asawa. Hindi niya alam kung ikatutuwa ba ang ginagawa nitong pag-aasikaso sa mga anak nila, ang pagbibida nito sa lasa ng ulam na niluto para sa kanila. Nasundan na lamang niya ito ng tingin nang tulungan siyang magligpit ng paninda niya at pag-ako sa paglalagay ng malaking lona. Pagkaraay nagmamadaling pumanhik at sinimulan ang paghahain. Nakita niya ang tuwa sa mukha ng mga anak nila at ang tawanan habang pinagsasaluhan ang pritong isda at ginisang gulay na niluto ng tatay nila. Naiiling siyang napabuntong hininga. Ang ginawa nitong kasalanan ay muli niyang ibabaon sa malalim na imbakan ng kanyang pasensya at muling tatakpan ng malukong na pangunawa. Ang ginawa nitong pag-amin at panunuyo sa pamamagitan ng mga anak nila ang panghahawakan niya. Nayayanig man ang tiwala sa asawa, ay naroon pa rin ang paniniwala. Paniniwalang posible pa itong magbago. May natatanaw pa siyang pag-asa. Ang paghaplos ng mainit na palad ng dakilang lumikha ang gagawa ng milagro at pagpapala. Diyos ang gagawa ng paraan. Magbabago pa ang ama ng mga anak niya. Kung kailan, Diyos lang ang nakakaalam. Nahiling na lang niyang sana makapaghintay pa siya. Na sana huwag dumating sa puntong maubos na siya at wala nang maibibigay pa.